Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, breaking news po ito. Si BP Sara hindi po dadalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, mahirap nga namang umaten sa ganyang klaseng event kung ramdam naman ni BP Sara na hindi na siya welcome. Tandaan nyo, di ba, pupunta rin dyan si First Lady Lisa Marcos para sa pangatlong SONA ni BBM. So, syempre, nagbitaw ng salita si First Lady Lisa Marcos na bad shot na siya kay First Lady. So, napaka-awkward naman kung pupunta pa si BP Sara at may posibilidad na magkita sila, magkaharap sila ni First Lady Lisa Marcos. At the same time, teritoryo po yan ng mga tambaluslos. So, ano naman natin sino yung pinuno ng mga tambaluslos dyan sa Kongreso. So, very awkward na para kay BP Sara na umattend. Kasi hindi may iwasan na na kahit ano pang maging rason ng pagpunta ni BP Sara, makukulayan lang yan. So, pag-usapan po natin kasi meron din pong binitaw ditong salita si BP Sara tungkol dito sa ngayon, yung hot topic ngayon na yung pinaka-trending na binitawan ni BP Sara. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang hindi dadalo si BP Sara at ano ito yung naging trending na binitawan niyang statement. Sa unang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, sabay sabing itinatalaga niya ang sarili na designated survivor. So yun po yung pinaka-trending ngayon, yung designated survivor na sinabi ni BP Sara na tinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. So ano ba yung designated designated survivor na yan? So panoorin po natin, tutuloy natin. Amerika, yan po ang nagiging pangulo pag may nangyari sa pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon, pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Nakatutok si Mariz Umali. Sa taunang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente, kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, no. Ang ganda ng ngiti rito ni BP Sara na bilang sasabihin niya no. So ang haba nung nung naging flatline bago niya bitawan yung no. So parang nagkaroon pa ng ng element of surprise. Di ba? Parang kumbaga inaantay niya pa yung parang tiningnan niya muna yung mga reporter kung ano yung magiging reaction dun sa tinanong sa kanya. So yun nga, no. So hindi pupunta si BP Sara. So sa 2 taon na lumipas na nagsona si BBM, nandun si BP Sara. So ito na yung pinaka first time na hindi a-attend si BP Sara sa SONA ni BBM. So ano to, kumbaga malaking issue pa rin to kahit papaano kasi kung di ako nagkakamali si Leni Robredo, hindi ko na rin maalala kung umattend, pero alam ko si BP Robredo ng time na yun, gumawa siya na sarili niyang SONA. Di ba? After mag-SONA ni Pangulong Duterte, si Leni Robredo gumawa ng sarili niyang SONA. So, ayun ang aabangan natin kung ito si BP Sara ay gagawa rin ng sarili niyang SONA, kaya hindi siya atin ng State of the Nation ni BBM. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero ang dyan di ba, ang batas naman po natin, sa konstitusyon natin, ang line of successor naman ang susunod talaga Vice President. Kahit kung ano man yung mangyayari sa presidente, halimbawa namatay, wag naman sana, na kondor, siya yung papalit, yung Vice President.
Ngayon, after naman na kung sakali naman yung Vice President naman yung mapunta sa ganung sitwasyon, ang susunod kung hindi Senate President, yung House Speaker. So may hierarchy siya. Merong line of succession. So parang dito sa sinabi ni VP Sara, wala namang mali dun sa pagpo-proclaim niya sa sarili niya as yung sa pagiging survivor. So nandun naman sa line of succession niya. So parang anong naging naging issue, ano yung big deal doon sa sinabi ni VP Sara na parang bago lang sa pandinig ng mga kababayan natin yung lone survivor na yan, parang naging big deal, which is halos kaparehas lang naman ng nasa constitution natin na Vice President yung susunod kung sakaling may mangyari sa presidente, maging yung nga mamatay, maging hindi na siya kumbaga hindi na siya capable magtrabaho, di ba? Yun naman talaga yung trabaho ng Vice President, spare tire nga, di ba? Sabi nga nila, spare tire lang, naging nag-aabang. So, lagi nagdadasal lang daw yung Vice Presidente na mawala yung Presidente. Kung andyan pa rin yung kung patatalsikin, halimbawa, biglang magkaroon ng kudeta, nagkaroon ng kung anumang reason na patatalsikin yung Presidente. So, ibig sabihin, si Vice President, parang pinipredict niya na. So, advance na siya mag-isip, parang, kung nga naman, kung bigla nga naman may mangyaring ganong sitwasyon, at least, yung Pilipinas, hindi tatakbo ng walang ulo. So, magiging magulo ang pamamalakad ng gobyerno natin kung, halimbawa, ganong walang malinaw na papalit. Halimbawa, yun nga, kung sumama si VP Sara, tapos biglang may lumabas na, UFO dyan, alien ship, bigla na lang kunin yung mga nandun sa Batasang Pambansa. Tandaan nyo, doon sa Batasang Pambansa, lahat ng opisyalis natin na matataas nandun. So, mula Presidente, siyempre, si VP Sara hindi sumama. Andyan yung Senate President, andyan yung House Speaker, malamang nandyan din yung Chief Justice. So, nandyan din yung mga senador, andyan yung mga congressman. So, siyempre, isang tira lang dyan ng UFO, pwedeng mawala lahat yung mga yan. Pwedeng kunin ng mga UFO yung mga tao dyan sa kamera. So, mauubos yung opisyal ng gobyerno natin. So, maganda rin yung naging diskarte rito ni VP Sara na, kumbaga, siya rito, advance mag-isip. Kung sakali nga naman ganun mangyari, at least meron pa rin tatayo sa Pilipinas na mamumuno. So, hindi may iwan ng walang ulo ang gobyerno natin, yung pamamalakad sa atin kasi andyan si VP Sara. Ngayon, pwede naman din sabihin natin na kaya hindi umattend si VP Sara dahil ngayon iniiwasan nila niya makipagplastikan dyan. Kasi nga teritoryo ng mga tambaluslus yan. So mapapaligiran siya dyan ng mga sabihin natin mga plastic. Diba? At the same time, hindi rin naman naatin yung mga dating vice president, si Binay, si Jojo Marbinay, si Leni Robredo, si Noli Di Castro yata, mukhang hindi rin nataatin. So, parang ito lang yata yung zona ngayon na mangyayari na walang vice president na a-attend. So, medyo malaking parang malaking sampal pa rin yan para kay BBM na parang iniiwasan na siya ng mga dating vice presidente tsaka nung current na vice president. So, ganun din sa pagiging presidente. Si Pangulong Digong hindi rin si Tatay Digong hindi rin aattend ng zona ni BBM. So wala ring announcement kung aattend din ba si Gloria Arroyo tsaka si Erap kasi sila na lang yung dalawang silang tatlo na lang yung buhay na dating presidente. So wala ring confirmation kung aattend si Erap tsaka si Gloria. So parang mangyayari to, parang pinagkakaisahan na si BBM na hindi talaga nagugustuhan ng mga dating presidente yung pamamalakad ng administrasyon ngayon. At the same time, yung kay Pangulong Duterte nung mga panahon na siya naman yung nagsusona, ini-invite niya personal yung mga dating presidente kasi humihingi rin siya ng ng advice kung ano pang pwede niyang gawin para mas mapaganda yung pamamalakad. Ngayon kasi masyadong mataas yung yung tingin sa sarili ng ating pangulo na hindi siya humihingi ng ng any advice pagdating sa pamamalakad ng gobyerno. Siyempre,
humawak na yung mga dating presidente. So, kapapano naman, alam na nila, kumbaga, alam nila pasikot-sikot. Kaya nga, di ba, may panukala si Robin Padilla na parang mandatory dapat na gawing presidential advisor yung mga dating presidente para at least magabayan yung bagong presidente. Kaso, ang dating yatang sa iba na pag gano'n na tinanggap nila yung ganong sistema, yung gustong gawin ni Robin Padilla, parang sinasabi na mahina daw yung presidenteng hihingi ng advice or parang tuturuan pa ng mga dating presidente. So andun talaga yung mentality na na masyadong believe sa sarili na ayaw na magpaturo dahil sila na yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno natin. So parang na siya, superiority na. So hindi na siya pwedeng questionin, hindi na pwedeng humingi ng gabay galing sa mga dating presidente. So tuloy natin. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng Designated Survivor Bill noong 2019 si dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Sinabi ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession. Dito kasi, feeling ko, personal opinion, hindi na kailangan yung designated survivor na yan. Kasi nga meron naman tayo sa Constitution na yung line of successor na, di ba, pag nawala yung presidente, ang susunod vice president. Kung mawala yung vice president, ang susunod yung house speaker o yung senate president. Then ang susunod yung chief justice. So, yung pagiging designated survivor, hindi naman yan talagang sabihin natin malaking batas na kailangan magkaroon ng automatic. Andun na nga yung vice president Kaya nga hindi sasama si vice president. Siyempre, hindi naman niya ibig sabihin, sinabi niya designated survivor na yan. Parang kiniklaim niya na mismo na nasa batas siya talaga. Pero technically, parang ganun na nga rin. Diba? Kahit naman sino ang susunod na nasa line of successor na yan, pwede niyang i-self-proclaim yung sarili niya as designated survivor. Halimbawa si Senate President hindi rin sumama diyan. At sabihin niya na i-assign ko rin sarili ko bilang designated survivor. Kung sakaling yung Vice President naman natin may mangyaring hindi rin maganda at may mangyaring hindi maganda doon sa presidente. So, pwede rin naman yun, i-self-proclaim niya yun. Kasi nga sa line of successor doon sa Constitution natin, ganun talaga yung mangyayari. So, may level. So, President, Vice President, Senate President, or yung House Speaker. So, ganun pa rin. So, hindi naman din talagang kailangan na magkaroon ng ganyang batas kasi meron na tayo sa Constitution na kung sino yung hahalili sa Pangulo kung sakasakaling hindi na siya capable na magtrabaho or matsugi yung presidente natin or patalsikin gamit yung impeachment o na kudeta. So, tuloy. Na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them, mayroon pa tayong presidente. Pero So yun, sinang-ayon na siya ng dating Chief Justice ng Saligang Batas natin, If something happens to them, si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna. So, tama lang daw. So, suportado niya yung ginawa ni Vice President. Kasi, oo nga naman, kung may mangyaring sabihin natin, bilang may magpakawala ng missile galing sa ibang bansa, nalaman ng lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno natin nando doon, di lalong magkakagulo-gulo. Kasi sino ang papalit sa atin? Kasi kung lahat ng matataas nandun na, Vice President, Senate President, House Speaker, Chief Justice, yung mga congressman, yung senador natin, so ubos.
So, ano mangyayari niya? Sino papalit? Mayor. Baka yung mayor nandun din. Di ba? Baka yung mga konsulor nandun din. So, ang susunod dyan, barangay captain na. So, maganda na nga yung ginawa ni Vice President. Hindi na siya sumama dyan sa zona na yan. Ayun nga. At designate na lang niya yung sarili niya bilang sa line of successor. Kahit di na natin gamitin yung designated survivor na yan, sabihin na lang niya na na if ever lang may mangyari, at least ready siya. Diba? Ready siya. Halimbawa, biglang magkaroon ng kudeta dyan. Kunin si Bongbong Marcos, tapos itapon sa ibang bansa, o kaya iakit sa bundok. At least, eto si VP Sara ready. Na alam naman natin kaya niya pamunuan yung Pilipinas. So, napakatalino talaga ni VP Sara na, kumbaga, advance na siya mag-isip. Hindi yung kung ano lang yung, kumbaga yung pag-iisip niya, hindi lang yung kung ano yung nasa present. Siya tinitingnan kagad niya ano ba yung pwedeng posibilidad na mangyari. So, dapat ganun talaga yung leader natin na hindi lang yung tinitingnan yung current. So, dapat pati yung future, dapat iniisip na kagad niya para paghandaan yung mga posibleng magiging problema para at least meron na agad siyang solusyon sa mga darating na problema. Mayroon pa tayong presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, parang pabiro lang yun. Joke lang yun. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magpiro Buti ka pa, alam mo na na palabiro lang ang mga Duterte, pero yung mga nakapalibot na ibang nakapalibot kay sa mga Duterte, tinetake as very personal kaagad yung mga ganyang galawan ng mga Duterte. Tulad nung sinasabi, alam niyo na si Pangulong Duterte, 'di ba? Maano lang talaga siya magsalita. Alam niyo yung very vocal lang siya magsalita, straight to the point, pero may halong biro. Pero siyempre iba, tinetake as personal 'yon. Tulad din itong sinabi ni VP Sara na hindi naman dapat maging malaking issue yung pagiging designated survivor niya, pero yun nga, binibigyan agad ng kulay ng ibang sabi natin kritiko ng mga Duterte na parang yun nga, bakit sinasabing parang bakit niya kiniklaim yung sarili niya as designated survivor, wala namang ganong klaseng batas. Kahit na wala naman tayong batas na ganon, sa line of succession sa konstitusyon natin, yung Vice President talaga yung susunod na magiging presidente if ever na yun nga, mawala yung presidente natin. So, but of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig na because of that, then we have to do additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama ang Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali, ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng Pangulo. Wala ho akong alam na absent Nag-absent ang Vice President. Based on our records po, wala. So yun, history pala yung gagawin ni Vice President Sara Duterte. If ever na, yun nga, na talagang mag-decide na siya kasi anything can happen pa rin naman. Wala pa naman yung SONA. So pwede pang magbago yung isip ni VP Sara. Pwede pa lang siyang umattend ng SONA. Kung sakasakali lang magbago yung pag-iisipan niya. Pero yun nga, knowing Vice President, mukhang seryoso na talaga siyang hindi a-attend sa SONA. So, history na walang Vice President na current tsaka ng previous Vice President na a-attend sa SONA ng isang Pangulo. Wala po. First time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon, at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Buti sana kung ganun talaga yung, kumbaga sinusunod yung essence ng SONA. Nangyayari kasi sa SONA ngayon, parang i-report lang yung gusto niyang i-report. Hindi naman talaga na-address kung ano yung problema ng bansa natin. Tulad yan, yung sa mataas na bilihin, sa presyo ng bilihin. So malamang i-open yan ni Bongbong Marcos na naibaba niya yung presyo ng bigas
from 50 to 60 pesos and ibaba ng 29 pesos. Diba? Pero, mapibili mo lang naman yung murang bigas doon sa mga Kadiwa Center. At ano lang yun, kumbaga, may mga designated na ano lang yun, na yung under lang ng 4-piece, ng senior citizen, ng single parent, PWD, sila lang yung pwedeng bumili. Hindi talaga siya pangkalahatan. So parang nangyayari, band-aid solution lang. Para lang may mai-report, gumawa lang ng band-aid solution para sabihin natin masolusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. At the same time, yung rice tarification na talagang ipinilit nilang bawasan yung taripa ng imported, yung pag-import ng bigas. Pero ang nasagasaan naman yung mga local farmers. Andyan din yung issue ng jeepney modernization na ipinipilit nila na mapalitan kaagad yung mga lumang jeep. Pero ang ipapalit ay mga, alam nyo, yung mga minibus na sinasabi nila, yun daw yung modern jeep, pero minibus naman yun. Pero napakamahal. Tapos yung makina pala nun, hindi na pala tinatanggap sa international environmental compliance. So, yan yung mga yung mga sablay na polisiyang pinatutupad ng gobyerno natin na gina-justify nila as parang achievement or nagawang maganda ng gobyerno natin ngayon. Narapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihinga namin ng reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated. So yun, kumpirmadong galing naman sa bibig ng ating Vice President Sara Duterte na hindi siya a-attend ng SONA. So, sana wag nang maging malaking issue yung pagiging designated survivor na sinasabi nila. Yun naman talaga yun nasa konstitusyon natin sa ating line of succession. So, abangan na lang natin kung talagang hindi a-attend itong si VP Sara sa SONA. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.